Hello mga kabayan! Tara, samahan nyo ko paano lutuin itong bagungon galing sa Quezon Province daw na bigay sa amin kahapon. So yun na nga, todo-todo na ang pagkuskus kan sa kuyang sisterette. At ako naman ining tubong Bicol na dapat tatao magputol kang puro o yung dulong suso na sinasabi nila. At ayan, mabuti na lang against the light at hindi masyadong kita ang beauty ko. Pasensya na kayo at ako'y trying hard nga dyan sa pagputol, oh. At ayan, nakailang pukpuk pa nga ako bago maputol ang suso na yan. Sisip-sipin lang naman tapos wala namang masip-sip. Charot! Kaya dapat ang pagputol pala niyan ay gitnang-gitna para madaling masip-sip. Ako ngay napagod na, kaya nga yung kapatid ko na dumali. Ayan, expert daw siya dyan. Kaya yan, tingnan nyo. Nakailang pukpuk nga yan, oh, bago maputol. Naku, mga 10 pukpuk na ata yan. Ayan, oh, tingnan nyo. Yan ang sinasabi niyang expert daw siya dyan. Kasi, laking bukid daw siya, kaya marunong siya niyan. Tingnan natin, guys. Ito na ata yung sinasabi na bago mo matikman ay kailangan mo munang paghirapan. Kaya ayan, sige, paghirapan mo yan. Eto na nga ang suso, lahat na natapos na namin pukpukin at naputol na yung dulo. Ang dami niya guys, oh. Ang tawag nga pala nito sa Bicol ay bagungon. Kaya pasensya na kayo kung ako ay nagtatagalog tsaka Bicol, ay hindi talaga maiwasan eh. Yun ang lumalabas sa bibig ko. Talagang dapat hindi natin kalimutan kung saan tayo nanggaling. At yan na nga ang kasunod. Magigisa na nga ang aking kapatid ng bawang sibuyas tsaka luya after ng hard work. Ay maluluto na nga namin ang suso na may gata. Talagang paaanghangin namin to kasi nga taga Bicol kami. Kailangan maanghang ang niluluto. At isinunod na nga namin ang suso sa pagigisa. Ito nga pala ang way namin sa pagluluto. Baka kasi iba yung paraan ng pagluluto ninyo. Pero mas maganda gayahin nyo ito kasi talaga namang the best ito. At mapapasabi ka na lang bigla ng susurap. Etos lang mga kabayan ha. Pero nasa sa inyo yan kung gusto nyong gayahin ito. Pero sinasabi ko sa inyo kapag ito yung ginaya ninyo sa pagluluto, talaga namang mapapa-susarap kayo. Pero kung ayaw nyo namang gayahin ito, pumunta kayo dito sa tindahan ng aking kapatid. At talaga namang tanungin nyo kung paano niya to niluluto. At pasensya na kayo mga kabayan dahil may pangalawang voice over dito sa likod ko. At kahirap nga mag voice over kapag may malikot at makulit sa likod. Talaga namang ay naku, may nakakabayo na dito. Ang aking ang tinutukoy ay ang aking batuta. At ito nga nire-wrestling na ako. Hay nako. At balikan na nga natin itong niluluto. Ay tingnan nyo hinahalo na parang malapit ng maluto. Ay naku, excited na at ang kapatid ko magsipsip or magsupsop. Ay tunay naman na kailangan sipsipin para makuha mo ang laman at ito'y makain mo. Baka kasi akala ng iba na ito ay kinakagat at kasama yung kanyang bahayan. Ito nga'y nilagyan namin ng kaunting tubig kanina para na may maluto yung nasa loob o ang laman nito. At yan nga'y tinakpan na at binuksan ulit kasi nga hahaluin daw ulit at para malaman kung maluto na agad. At ang sunod nga dyan ay itinatabi na yung mga susuot. Tingnan nyo naman. Ay parang nilalagyan na ng gitna kasi parang ilalagay na dyan yung gulay. At yan nga, inilagay na ang gulay na talbos ng kamoting kahoy. Ay nako, parang isang dakot lang ng kamay. Napakakaunti. Para kami nagulay ng suso at ang lahok ay talbos ng kamoting kahoy. Pero at least ay may lasang gulay. Isusunod na nga ang kakanggata ni Coco Mama. So baka naman, Coco Mama, fresh gata. So ang gatang ito ay lasang-lasang gata na tunay na gata. Kaya kay Coco Mama na kayo.
Pasensya na kayo sa kusina ng aking kapatid kasi naman ang aking kapatid ay napaka-busy sa buhay kaya naman ay hindi niya magawa ng paraan yan para maglinis. Pero okay lang yan basta lagi may pagkain. At tunay namang kita sa katawan, tingnan niyo ay naka-side view pa yan. At para sa di nakakaalam, ang tindahan po ng aking kapatid ay nasa kaparangan kaya naman ganyan madamo-damo. At yan na nga, binuhos na yung kakang gata ni Coco Mama. Ayan, parang kinulang sa gata kasi madaming suso. Pero okay lang yan kasi masarap na yan. Dinagdagan nga yan ng kaunting tubig kasi naman tingnan nyo kulang ang sabaw oh. Hinalo-halo na nga ulit para maglahok-lahok na yung mga lasa. Ngayon naman ay lalagyan na yan ng mga panimpla katulad ng asin. Asin na 2 lagay. Tapos maglalagay din yan ng magic sarap para talaga namang masarap. So hindi din mawawala dyan ang paminta. Kasi ang paminta ay nagbibigay ng dagdag anghang. Kung makikita nyo nga mga kabayan, tingnan nyo parang wala na yung nilagay naming gulay. Parang wala na talaga. Ay, parang siya, wala na. At eto na nga, nilagyan ko na nga ng 3 sili. 3 siling kulay pula para naman talaga maanghang. Ayan, hinalo-halo na kasi malapit na siyang maluto. Sa part na yan, ay meron pa namang kaunting sabaw yan, kaya pwede pa yan matimpla. Malapit na talaga ito maluto. At yan, titikman na nga ng aking kapatid. Ayan, tingnan nyo yung mukha. Ayan, parang hindi siya satisfied sa luto niya. Pero para sa akin, the best ito. Kung nga pala'y umuwi muna sa amin saglit. Kasi nga ako'y may nakalimutang isauli sa aking kapatid na hiniram ko. At eto na nga yung mangkok na nakalimutan kong isauli nung isang araw. Ngayon ko lang isasauli ulit. Pero tingnan nyo naman, sabi ko'y kuhanin na niya yung mangkok. Ay, hindi ko na malaya. Nilalagyan na pala ulit yung mangkok. Ang sabi ng kapatid ko ay balik na lang ulit sa amin. At saka na lang daw isauli yan. Ayan, di naman mabiro. Kasi akalain nyo, ang hirap naman kasi magtilad ng suso. At nakakatakot din at baka ako'y maputulan ng daliri sa pagpukpok at pagtanggal ng dulo ng suso na yan. Okay na siguro yan, tara na at matikman. Kung talaga baga namang masarap. At yan na nga ang finished product ng aming ginataang suso. Kitang-kita nyo naman ang daming gulay niyan. Parang napakasarap na nga nito iulam sa kanin. Ayan, tara't matikman na. At kung nagustuhan mo naman itong aking video, pa-like, comment, and share naman. Kahit anong comment, basta comment, kahit ano, kung ano man yan, yan ay akin tatanggapin. Maraming salamat. Ipapatikim ko nga din sa aking batuta. Ayan. Ayan nga pala ang aking anak na hindi tumitigil sa paglalaro kahit imukhang parang walang nanay. Sige, sip-sip lang anak. Kahit yan ay maanghang, ay sige lang yan. Sige lang ng sige, walang pinipili yung pagkain.